Minsan, hindi ko na kaya ang atake ng anxiety. Ibig sabihin, sintomas po ito. Ibig sabihin, ang anxiety, umaatake po sa inyo. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ako naniniwala na hindi nyo kaya. Sa mga matagal na po ang anxiety, na lumipas na po yung mga ilang taon na nagka-anxiety, hindi ako naniniwala na hindi nyo kaya. Kasi kung una pa lang, ang unang atake kasi ng anxiety, sobrang hirap. Kung umabot kayo sa ganun katagal, na ilang taon, 5 taon, may 15 years, may 10 years, kasi maraming nag-message pa sa akin eh. Oh, nalagpasan nyo nga yung unang atake, no? Unang bugso ng atake na hindi nyo alam kung anong sakit nyo, tapos wala man lang palang sakit, nalagpasan nyo nga. Ibig sabihin, kaya nyo siyang makontrol, pero hindi ganun ka sapat, hindi ganun ka tatag ang inyong pagkontrol sa anxiety disorder. Pero nakakaya. Kaya hindi ako naniniwala na hindi niya kaya ang atake ng sintomas ng anxiety. Di ba po? Kaya ayun, ipapaliwanag po natin sa inyo. Ako kasi nung una, hirap na hirap naman po talaga ako. Nung unang umatake sa akin yung anxiety na yan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kaya parang naisip ko rin dati na hindi ko kaya. Pagkaya nito, may mga bago dito, may mga bagong mag-message na naman sa akin yan. Siguro mga 1 month, 2 months, 3 months, hanggang to 5 months yung sintomas pa lang nila. O di kaya, ang pag-atake pa lang ng anxiety sa kanila. Nung nagkaroon sila ng anxiety, mga ganun. Yung kaagad talaga ang isipin, hindi nila kaya. Kaya nga pinapaliwanag ko din sa mga matatagal na, nakakaya talaga yan. Pero mayroon at saka mayroon pa rin talaga silang nararamdaman siguro, kahit papano. Kasi marami nga nagme-message na matagal na talaga daw sila nagkaka-anxiety. So ngayon, hindi po ako naniniwala doon na hindi talaga kaya. Ibig sabihin kaya. Maliban lang doon siguro sa anak ni Kuya Kim Atienza, na si Iman Atienza, ang nangyari sa kanya. Yun po is hindi niya talaga kinaya kasi nagpakamatay siya eh. Buti sana kung namatay lang siya sa mga sintomas, hindi. Iba po kasi siya mismo yung nagkitil ng buhay niya eh. Yun ang hindi niya kaya dahil may nang loob. Para sa atin dito sa anxiety warriors, mga palaban, anxiety palaban, kayang-kaya. Di ako niwala na hindi natin kaya pag umatake yan. Basta ang masasabi ko po sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gagaling po kayo. Mawawala po yan. Magagawa niyo po lahat ng gusto niyo. Matatapos po ang lahat ng mga sintomas niyan. Mayroon din kasi talaga na may year din talaga yan sila. Sa akin, nung bago lagpas na 1 taon, kaya nung unti-unti ko na siyang napag-aaralan, unti-unti ko na siyang nakokontrol. Kasi nagkaroon na ako ng kaalaman eh. O di lahat, nakakaya ko na. Pag matake sa akin dati, sobrang atake na parang mamamatay na ako. Pinapabayaan ko lang, sige, bahala na, di mamatay na lang dito. Okay na, tapos na. Ba't pa ako magpapadala sa ospital? Kasi paulit-ulit kami doon, dadalhin ako sa ospital. Walang nangyayari sa akin. Pauwi lang din ng mga doktor, hindi ako mamatay. So yun ang ibig kong sabihin na kaya. Pero may time na noong una talaga, mahirapan ka. So yun lang po, sapat na kaalaman dahil hindi ako naniniwala talaga na hindi natin kaya. Nakakaya talaga yan, maliban po siguro sa mahinang pangulo.